Dito pala. Oh, mukhang may overlooking siya rito. Pinugay pa rin to. Alam mo kung asan yung Balay Palma? Hindi ko po alam. Zip open niya ba kilala? Kasi walang way eh. Ito lang ang nakikitang way eh. Sige, try natin. Kuya, pwedeng magtanong? Asan yung Balay Palma? Balay? Palma. Dito yung kabila. Yung taas? Dito yung kay Kono, yung balay. Dito sa kay Kono ba yun? Doon na yan. Wala kang ibang ano eh. Wala kang ibang way. Kailangan tayo bumalik dun sa kasi walang signal. Bumalik tayo sa may signal. Malayo yata may signal. Asya yata. Ah. Sila? Diyan na lang. Morning. Ay, afternoon na. Good afternoon nga. Oo. Hi. Kuya, welcome. Tuloy po kayo medyo, ano kasi yung bricks, nilulumot eh. Oo, oo. Kaya dahan-dahan lang. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sige, ano muna, dance Ganda. muna tayo. Ganda, sir. Ito ang aming munting tahanan. Bali inspired ba? Ano lang Hindi po? naman. Hindi naman. Ano lang siya. Yung mga nakita-kita ko lang ng mga ano ng resort. Tapos ginamit namin yung aming product. Kasama natin si Sir Sep Opeña at andito pa rin tayo sa kanilang residence aka kanilang showroom ng kanilang business. Sir, bigyan mo kami ng background. Ano yung inyong business? Yeah, thank you Sir Buddy. So our business talaga, we are the distributor of this synthetic touch products from Xiamen, China, Canada, and US. So basically these are the roofing products and kasama din yung mga pang ceiling products, mga synthetic bamboos as well. So we have this different synthetic touch roof designs. We have this touch roof na nagre-require ng undersheeting, and then we have this touch roof din na hindi na kailangan ng undersheeting, can be installed directly to the trusses. Si Ma'am Cathy ho. Susunod. Susunod siya. Kasi may mga inaayos pa siya. Ayaw niya Yes. talagang hindi sumama kaya. Oo. Oo nga, naka-ready na yung room niyo, sir eh. So, nag-move lang po kami dito, May 2022. And then, pero January 2022, pinagawa namin to. Una. And the rest, na lang siya. So, more than a year na rin kami. Yung mga puno na to, existing na to. Existing ever na yan. since. Ilang square meters are yung property mo? Ito, lang to, 600 square meter. 600. Minaximize ko lang. Pero slope kasi to. Kaya, Aha, okay. so, para hindi siya mahirap, Ganda. ginawan ko na lang ng mga burberanda. Ganda pala pag ganito. Hindi No? ka na magda-dumping. Nako, Si gra- ma'am.
sa Ateneo, tapos yung isa dyan sa Science Antipolo High School. Antipolo Science High School. Araw-araw mong hatid sundo sa Antipolo? Ay, Araw-araw sa yan. Ateneo? Oo. Pero ngayon, yung driver namin na isa yung nag-ano muna. Pero ako talaga nagda-drive sa kanila everyday. Oo. Ngayong araw lang kasi darating kayo. Ay! So, dito kasi talagang maulan. Oo. Lagi? Lagi. Almost everyday yan eh. Malamig. May fog dito? May fog pag morning. So may sea of clouds dito sa area na to? Doon, pag umakyat tayo sa farm, oo. Kasi ano yun, mas mataas na area eh. Sa taas. So separate pa yung farm? Separate. Oo. Pero mga walking distance lang naman. Napapasok din ng sasakyan, pero ano eh, pag ganito, hindi ko. Kasi madulas. Kailangan. It's okay. Yan, silon ang aming kusinero dito. Wala raw siya eh. Siya din nag-aalaga ng farm, tapos pag may bisita siya din ng... Pero pinsan ko siya. Bicolano. Oh. Si ano, 'di ba, Sob? Si Sir Del, yung feature natin sa Sampaloc, Quezon. 'Di ba yung house niya, yung mga gate niya, 'di ba? May mga ganun siya, may shade siya sa mga gate. Ang synthetic din yung yun eh. Baka kay Sir bumili yun. Kami kay sa The Farm. Oo. Kami po ay nag-install doon. Oo. Saka yung room, napanood ko kasi yun eh. Yung tinulugan nyo, yung ceiling. Kami din nag-install noon. See? Hindi alam ni Sir Del na kayo yun. Kasi hindi siya nakialam sa construction. Kami yung nag-supply nun, saka nag-install. Kaya nung napanood ko nga yung segment na yun, sabi ko, wow. Na-feature naman. Na-feature. Oo. Ganda ng place na yon. Oo, grabe. Grabe yun. Oo. So, Diba diba yun? yung mga ano doon, yung mga dwarf coconut eh. Ibang level yan. Yung... Kaya nainganyo din ako magtanim ng dwarf coconut. Dwarf. Dito, nag-try na ako eh. Nagpatanim ako ng mga... Saan galing yung ano mo? Yung... Actually, online. Quezon area ko din nabili, yung supplier. Saan tayo bumili? Tapos ka na? Nakapatanim na ako ng 250 na puno. Dapat ka na, Sir Del. Oo nga eh, actually. Wala kasi akong contact dun sir ng kung sinong kakausapin that time. Medyo matagal na. Kaya naganap na ako online. Pray po tayo. Lord, thank you so much for our time together. Thank you for the opportunity na makarating dito sila Sir Buddy together with his team. Thank you for how you arrange their schedule as well na makabisit dito sa place namin. May you allow us to have a meaningful fellowship together. Bless the food we're about to eat in Jesus' name. Amen. Okay? So, ang kakilala mo, yung architect ni Sir Del. Yung design architect nila. I think sila din yung contractor ata doon. Sila din. Parang nag-subcon kami doon sa project na yon. Ito yung sabak. So, kayo mismo ang pumunta rin doon para to install? Ako, sir, nag-supervise. Oo. Nagdala ako ng mga tao para i-install siya. Ay, saan? Bless dito. Bless ka. Bless. Gabriel, bless. Bless ka dito. Bless ka. Hello. May, si Marcel ho, Hello, asawa ma'am. ko. Hello po. Marcel. Si Sophia, anak niya. Kain po tayo, ma'am. Kumain na rin kami kasi nga naalaman kami ng sundo. Cancel ang nag-suspend ng class Ng classes. QC. Oo nga. Saan? Panganay namin anak. Si Hez. Sa Ateneo siya. Hello. Bless. High school. Opo. Grade 9. Pinaka talaga nito ay purpose showroom model unit namin. Kasi yung mga clients namin, dito na sila pumupunta.
to check itong mga products and then paano in-install. Dito na rin. Ito yung ano namin. Ako personally, kahit malayo, pag nakarating na ako dito, kahit gabi na, pagising sa umaga, hindi, parang nakakapag-rest ka talaga. Compare nung nandun kami City. nakatera sa city din. Kaya yung mga kids, Masasanay ka rin. mm, So parang you belong to the community na. yung bang kahit stress maghapon, pag nakauwi ka, magduyan-duyan ka lang. Ano naman, nakaka-relax. Kahit yung mga kids ayaw na nilang sabi ko mag-rent na lang ulit tayo sa Marikina or QC. Ayaw na nila, so uwian daw kami everyday. So sabi ko, sige. Maganda kasi climate dito eh. Opo, hindi compares kung sa mainit like doon nung summer, grabing init sa Manila, pero dito hindi masyado. Sir, bigyan mo nga kami ng background. Paano ka napunta sa ganitong klaseng negosyo? Negosyante ka ba from the very beginning? Anong background mo? Actually, wala akong background sa business. So, nag-graduate ako sa kurso ng pagpupulis. And then, after nakagraduate, we work in a mission organization for 16 years and my wife for 20 years. And then, just 2020, we transitioned to start a tent making business. So, with the purpose that we want to generate more funds. So, magkaroon kami ng mas malawak na opportunity to be God's instrument and sharing and extending these resources na pinagkatiwala niyo sa amin. Sa community, sa mga farmers and other people around. Also, at the same time, we want to create work. So, bakit yung naisip mo mag-shift from mission work to mission work pa rin, but in this time involves business? yes, it's just like business as mission or BAM. Oo, na we when we learn this purpose in everything we do, we want to connect these things na ginagawa namin for that purpose, that mission. So, kahit sa family, kahit sa career, kahit sa business, we always connect this to our purpose. That is the mission. So, yun yung main reason and motivation why we transition from employment to business, because we want to see a larger scope opportunity na we can be an instrument. Not just, of course, one thing is to provide this solution to resident houses, resorts, owners and hotels, restaurant na can experience this solution to their roofing problem. Commonly, they are encountering pagdating sa ganitong klase ng pambubong sa mga ganitong businesses around. So that's one thing na we want to help solve. Okay. But at the same time, the main thing is yun nga, that is to continue to push that purpose na we have, na this business is intended for that particular mission na we are living out, na we know na that's how God designed us to. So kaya we prayed about it and we searched about it, and then we discovered this particular roofing solution. Tahimik dito, sir, pag actually nasanay kami noon sa sa Manila, di ba? Alas 12, alauna gising pa. Dito yung mga tao 7. Tulog na. Tahimik 8. Tulog na rin kayo. Pero kami lang sigurong gising dahil pa rin kami matulog, trabaho pa rin eh. Like ako kasi ang office ko dito na namin trabaho.
So, kaya paggabi, saka ako nagtatrabaho. Minsan kahit sa loob ng sasakyan, pag sa parking. Kasi di naman kailangan, wala naman kailangan pupuntahan pang store or what. Online lahat ng transaction. Kaya manageable siya. Yun naman ang na-appreciate ko sa namin. Dahil nagagawa ko yung major role ko as a father to our kids. At the same time, tumatakbo yung business, yung operation ng business. Ang construction mo dito, sir, unti-unti? O bigla? Diretso to, sir, eh. Walang... Isang ganon? Actually, pin-absent ko lang ngayon yung tao dahil maingay. Narating kasi kayo. Ongoing pa rin construction. May ginapagawa pa kasi ako dyan sa baba na hagdan. Galing, tubig pala yan. No? Dito, sir, ikot ko kayo. Oo nga eh. While naghintay tayo ng kape. Dahan-dahan lang po. Yan po yung CR. Ito kasi, sir, yung mga ito, binili ko lang itong mga kahoy na yan sa mga nagde-demolish para mas mura. Lahat ng glass po yan eh. Binili ko yan sa mga lahat ng mga ginamit namin dito. Ito, mga TNG. Matagal na rin to. Hindi to easily kasi na siya. Kumbaga gamit na. Sa mga glass sliding, wala po akong binili dyan na bago. Puro po yan mga used na. Kasi dati po kasi, meron na akong small, yung parang nagre-renovate. Yung mga nirenovate naming project na pinapalitan nila ng mga bakal, mga bagong aluminum. So, binibenta nila itong So, kasi inayos itong na. mga bamboo, sir, na ito natural to. Ayan. Ito po. Hindi mo na ginalaw. Hindi ko na. Kasi kailangan eh. Actually, wala akong dito Saka ang ganda ng effect niya. Yes, so... So ano yun? O tuloy-tuloy yan na may tubig? Or pag umuulan lang? hanggang March, mawawala siya ng mga 2 months. Pag nag-start naman ng tag-ulan, babalik na naman siya. Dumadaan yan doon sa taniman namin sa taas. Papass through yan. Kaya nagpagawa ako ng balon doon. Dati doon kami kumukuha ng source of water. Nandyan pa nga yung pipe ko eh. Galing doon eh. Dito ko pinapadaan. Pero ngayon dahil nakakonect na kami doon sa yung nagsusupply dito sa sitio, kaya na yung water namin, stable na. So ito kasi, slope. Kaya ginawa ko, pinagawan ko na lang ng parang meeting room dito sa ilalim. Yung ilalim ng veranda. Ito sir, mga nabili ko lang din to sa mga nagde-demolish. Pinaganda na lang namin. Itong mga copies. Nandito pa. Ito kasi may papagawa ako ditong parang yung gusto maligo sa kawa na malaki. May lalagay ako dyan na 2. Tapos nagpapagawa ako ng hagdan doon kasi yung gusto maligo sa sapa. Naliligo kami dyan eh. Malinis yan. Kasi galing talaga yun doon sa bundok. Wala pang mga houses talaga na dinadaanan. Kaya malinis po yan. Ang ganda oh. Nag-change lang ang kulay niya kapag sobrang lakas ng ulan. Like ito, medyo blurred ngayon to. Okay, malinaw pa to. medyo blurred pa. Pero lumilinaw talaga yan eh. Hanggang sir, saan yung end ng property? Diyan lang naman. Ito nang nakaganyan. Actually, hanggang doon pa. Nandun pa. Itong buong pababa niya. Pero ginamit ko lang dito sir, majority mga bakal para mabilis ang trabaho. Tapos mga few areas lang ang concrete talaga, yung CR, kitchen.
Kahit yung main house namin, hard duplex lang lahat yun. Ganda. Kami yung isa sa pinakauna. O, parang pinakauna. Ikaw yung una. Kasi ngayon mayroon ng mga competitor kami pero syempre mas nauna kami sa market kaya mas tested na ng nare-recommend na. So ang kape ko muna sir na inano ngayon is Ano, from sir? Nepal. Nepal. Okay. Himalayan. Yes, Himalayan. So ano to? Highland coffee. Pure pa rin to? Pure. Yeah. Parang strong to. Kapag sobrang mapait, mayroon tayong hot water. Hindi mo ng milk, Dad. Gusto. Ano siya? Rich. Oo. May distinct siya. Hindi siya yung diba yung brood natin, iba rin. Iba to. Si mama mo. Mamaya iba naman, yung Sri Lanka or Cambodia naman. Ano to? Nepal. Nepal. Gusto ko pumunta doon. Sa Sa Nepal. Nepal. Sa Bhutan. Bhutan. Gusto kong puntahan yun. Diba sikat yung coffee ng Cordillera? Cordillera. Cordillera. Actually, nabili ko pala, akala ko yung isang is sagada. Mm. Benguet para parehas yung Benguet. Benguet. Sabi ko, nako. Pero meron ako dyan Batangas. Pag nakakapunta kasi ako sa ibang lugar, lang hinanap ko ano bang kape dito. Parang Coffee Tanay. Tanay. Oh, actually sir, maraming kape dito sa Tanay. Ay, kasi nakapunta kami doon sa may Leoban. Ay, Leo ba? Parang ganun. Oo. Lia. Hindi ko mabigkas. Yan sir, nagkakaintindihan na tayo. Maraming Pero kape yan. pala doon. Yung farmers, nakausap ko doon, ang problema nila, walang bumibili ng kape nila. Kaya sabi ko, sige, pag-isipan ko kung ano yung pwede kong magawa, babalik ako dito. Kasi, Dapat yung... hindi daw na-harvest. Hindi na sila nag-harvest. Dapat ikaw na Kaya nga sabi ko, process. mag-process Na Mabilis lang yan. small amount. Oo. Na, Bibila rin, tapos ipapamuli, tapos lulutuin. Mabilis lang yun. Kaya nag-isip nga akong mag-invest sa... Siguro mas maganda yung yung wet process. Yung i-depulp na siya. Oo. I-depulp yung tapos saka i-dry. Oo. Para green bean. Ayan. Saka yung kape naman, masarap talaga kapag hinarvest. Usually pag harvest kasi dyan, pinipili yung red. Yung red iba, na red. Red na dapat. red Oo. Yung iba kasi, Ginaganan eh. inuubos. Oo. Pati yung hilaw sa bata nadadamay. Oo. Pero yung pag-harvest talaga dyan, nakakita ko, pinipili talaga nila yung pulang-pula eh. Ayun, masarap talaga yun. Kaya ang reklamo ng small coffee farms, malulugi sila pag ganon. Oo. Yung right, Oo. harvest. Saka, Kaya nga, unless ikaw na may-ari ng farm, ikaw ang mag-process, Oo. gawin mong, di ba, brand mo. Brand, oo. Pwede mo naman for your friends lang. Pwede. Talagang lang. Pwede yun eh. Kaya yun nga, naisip ko pagpunta ko dun. Sabi ko, babalik ako dito sa harvest time uli. Para talaga, nahuhulog daw di eh. Tapos kinakain ng ibon. Ako naman ang gusto kong itry ngayon, yung kombucha. Yung fermented tea. Oh, okay. Fermented tea, tapos pwede mo lagyan ng flavor. Oo. After first process, fermentation, may na-ferment na siya. Magdadagdag ka ngayon ng flavor mo. It's either citrus, Yeah. mango, ganyan. Tapos,
i-permit mo ulit siya na 3 days. Tapos ready for consume na yun. Okay. Para siyang probiotic siya. Oo. So good for digestion, absorption. Wala pa nun sa Madami Madami na. naggaganan pero Oo. surprisingly hindi kilala ng Hindi na ma-market. majority ng tao. Oo. Oo. Pero madami nang Madami. mahal. Mahal siya. Talaga. Yun ang mga gandang i-develop. Magandang packaging lang. Oo. Package. Nakakuha ko ng source ng magandang bottle. Oo. Yan. Packaging lang yan. Talaga. Pag na-display mo na yan tapos na-connect mo na yan sa Shopwise, sa high top. Kahit hindi na siguro doon. Kasi masyadong malaki ang Talaga, yung mga ganong malalaki malaki yung requirements na hihingin sa'yo eh. Mauubos ang pera mo sa kanila eh. So, kung mas maganda kung small operation na na bumibenta. Yeah. Parang you can market it naman by your own. Social media. Kami nga sir, wala kaming client na pumupunta kami sa resort to resort. Wala. Lahat yan sa Facebook. Sulit, no? So, makakuha ka dyan ng 2-3 client. Every 15 days? Every week. Every week? Ang campaign mo, weekly? Weekly. Bago ka ng bago? Mm. Or lately, bago ngayon, nakita ko na mag-focus lang ako sa isang. Oo, kung ano yung nag-work, mag-focus ka. Kaya, Sa start, experiment ka. Oo. Tapos makikita mo alin yung nag-work, alin yung hindi. Yung nag-work, tuloy-tuloy mo. ngayon, nag-focus na lang ako doon sa isang na yun. Dati kasi, paiba-iba eh. Kung anong magustuhan ko. Okay lang naman yan, na part ng learning. Pero ngayon, na siya. Every week siya naka-schedule na Kasi doon lang kami nagge-generate ng sales. Kasi madami yan, inquiries, pero only few percent talaga. Most of the time, yung hindi matanong, yung bigla ka na lang magme-message sa'yo, may PO na siya. Hindi siya yung audience ng Adri, yung mga naghahanap ng may mabibili, may money network, hindi pala comment yan. Yung mga maingay mag-comment. Totoo. Kumbaga kami din, pinifilter na namin siya. Yung hindi dumadaan sa inbox, hindi na namin sinasagot. Kasi, So inbox we have- lang. Pag inbox, comments. call, email. Pero pag comment lang, hindi. Kaya sobrang kahit ang dami ng comments. Kasi yun eh, it's another layer ng interest, na nagsishow ng interest kapag nag-personal. Yes. Talaga siya. One Unless step. marami kaming worker, pero mayroon naman kaming full-time online. Yun lang trabaho niya. Ang purpose lang ng pagsagot mo ng comment ay para doon sa potential buyer na nagbabasa lang siya before siya mag-decide. Mayroong mga ganun din. Minsan mayroong nag-message na sa inbox mo, nag-comment pa, just to ensure na mabigyan siya ng attention. Ganun siya. Tour muna tayo siguro. Para kung ano nangyari doon sa tour, yun yung itatanong ko doon sa interview. Sige. So, na-mention mo na, okay, roofing solution kasi nasa tropical country tayo at mabilis yung mga natural materials mabilis mag-deteriorate. So, yan ang problems most of the resort owners and hotels na may using a natural materials. Yes. But before mo na-identify yung solving a solution,
Pero bakit roofing in the first place ang naisip mong gawing business? As I was searching about planning what business we can start when we transition from employment to this, when we found this product, it has this malalim na connection with me, yung touch, yung mga nipa, kugon, anahaw. Kasi I grew up in the mountain, sa bukid din. And then, nung mga bata pa kami, wala kaming, I witnessed paano yung challenging yung life before eh. Kahit pambili ng yero, pambili ng pambubong, talagang mahirap sa province. And then, so I've experienced talaga yung almost every year, less than a year pa, nagpapalit ng bubong yung tatay ko. And it was really difficult to see him. At the same time, I witnessed din yung kinakain ng insekto, yung Yung bahay, yung roofing. Yung roofing mismo. Na kinabukasan, pagising mo, Wala na yung roof. wala na kasi talagang sila sabay-sabay na umaatake. So when I discovered this, sabi ko, this will really help to people dito, particular sa Philippines as a tropical country, at saka at the same time ma-appreciate yung beauty, na hindi nako-compromise yung environment, hindi siya hazardous sa environment, tapos may mga backup na study and certification for this product. Kasi yun din naman talaga yung I don't want to be contributing to sell something and it will contribute to a problem but more on to really solve a problem. So ako personally, isa yun sa major thing na kinonsider ko. That's why when I learned about the product and then I requested this mga certification na this product approved din sa kanilang bansa bago nila na-produce, at ano yung mga responsibilities they have as well kapag may mga na-encounter problems. We are the exclusive distributor of this product from Xiamen, China, and then Canada and US actually. So 3 line of synthetic products ang we are distributing here in the Philippines. And iba-ibang purpose or primarily roofing? Roofing siya, lahat sila synthetic, iba-iba yung design. Iba-iba yung design. Iba-iba yung design. So hindi sila magkakaparehas. So some clients gusto nilang gamitin yung China, some Canada, and some are looking for US. Okay. So may kanya-kanyang preference sila. yes, we have installed also dito yung iba-ibang synthetic products. Okay. So, Sige sir, sige, tingnan natin. tuloy. So andito po tayo sa Barangay Pinugay, dito sa Baras, dito po sa Rizal. Yes. Okay, so ito isang mga rooms na to, sir. Yes, a small bahay kubo, Small bahay kubo. na modern bahay kubo. So siya din ay roof with our synthetic touch. So our synthetic touch roof, we have this kind of design na nagre-require siya ng undersheeting. So yung undersheeting can use GI corrugated, color roof, or plastic corrugated, and then i-install lang sa ibabaw ng steel matting, at doon itatali yung dahon ng synthetic touch. So para walang water leakage, kaya naglalagay ng undersheeting. At can use also not just GI, can also use phenolic board or plywood. Pero it has to be covered muna ng asphalt membrane before installing it. Sir, lapitan nga natin. Gusto kong maramdaman yung texture niya.
Mukha talaga siyang dahon. Yes. Anong dahon to, sir? Mukhang... Actually, ano siya, parang pag malayuan kasi siya, ang itsura niya parang kugon. Strips. Parang kugon, yes. Oo. Parang kugon. So these leaves kasi ay ano siya, strips. Oo. So kaya kailangan siya ng undersheathing. Ito ay isa sa mga kulay lang. Itong dahon na to iba naman. Iba rin yan. Ibang kulay din. Ibang kulay. So, Yes. tingnan mo yung paano siya doon sa ilalim. Tapos dito rin, silipin mo dito sa other side. Yan. Yan, ganyan siya nag-work. So, this is just one product, sir. Yeah. Okay, one product. That's our Xiamen synthetic touch root. Okay, ito yung Xiamen. Yeah, yung Xiamen. So, but we have also, aside from roofing, we have also ceiling. Ceiling. Okay. Yes. Ang ceiling, synthetic ceiling also, ito yung sample installed. Okay, nakita ko na yan. Yeah. Ito yung design material doon sa bahay ni Sir Del. Yes. Sa D-Farm. Yes, oo. Kasi Yan. kami din yung nag-install doon. Sila sir pa lang nag-install na. So yung ceiling with mat. We have different design din. Some, if they wanted na magpa-design, customize, kayang gawin ng manufacturer. Ayan. Ang ganda, ha? So ito yung itsura niya kapag walang undersheathing. So talagang It's the same material, sir? the same material. Iba lang ang design nito Ibang kasi design to. buhaghag siya, floppy. So yun kasi mga formal. So if you want your roof to be parang mas makapal tingnan, Oo. ito yung Tignan mo to dito. Design. Ella. Parang naka-usli-usling ganun. yes. Ito naman yung aming Canada. So this can be installed with or Ito. without undersheathing. Meaning, siya na, diretso. Diretso na sa trusses. So talagang hindi rin maglilik yung water? Basta mayroong recommended na roof slope na 25 angle degree. So, kasi kapag flat, may possibility na bumalik yung water pag umulan. Pero pag nasa 25 angle degree, hindi na tutulo siya. Pwede ba nating lapitan konti, sir? Yes. Malapitan. So, iba yung design niya ng leaves. Okay. So, ibig sabihin, kapag in-install siya sa roof, ay makikita. So, actually, dito rin sa loob ng bahay namin, ganda niyang. Tuloy kayo, sir. So, just to demonstrate ang itsura ng ceiling. So, ito yung tamang angle. Yes, yan. Dapat ganyan ang angle. So, ganon siya. Okay. So, lahat po ito ay synthetic thatch roof. Ito naman ay aluminum thatch. Aluminum. So, if they want to use hindi plastic, Aluminum. we have that also version aluminum. Hindi rin naglilik yan, sir. Hindi rin, basta may undersheathing, sir. Kasi ito Undersheathing. requires talaga ng undersheathing. Oo. So, all our Xiamen products nagre-require talaga kasi mga strips sila. Oo. So, nagre-require sila ng undersheathing. Except for Canada and US. This unit actually, ano din,
synthetic ceiling web mat also we installed. So ito sir, dalawang klase. Yes, dalawang class. Itong medyo malalaki yung design. Anong So, material po yan? Same lang, same lang. material made on polyethylene. Mhm. That's also fire retardant. Itong nasa gitna. Ganun din. Okay. Iba lang yung itsura niya pagka-wave. Oo. Yung mga, di ba yung sawali? Mhm. Iba-iba. Bamboo sawali. Parang sawali ang dating. Parang ganun siya. So, these thatch roofs actually we have non-fire retardant and fire retardant. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung fire retardant, since fire rated siya, hindi siya easily didikitan ng fire. Okay. So, masusunog pa rin siya but it will take time. Kung malakas na talaga yung apoy. Ay, yung fire. At saka, since this materials made on polyethylene, high density polyethylene, hindi siya katulad ng PVC na kapag nasusunog, nagme-melt. Nagiging parang liquid. Pero ito, nagka-curl lang, bumabaluktot. Saka yung usok niya, hindi siya black, hindi siya hazardous sa environment. Yung usok niya white, hindi siya black katulad ng PVC pag sinusunog. So, we have also nylon, high density polyethylene, low density polyethylene, and high density polyethylene. Anong mga difference yun? Ang yung ito kasing high density polyethylene, of course, ito yung mga good content ng plastic. Ito yung mga ginagamit sa water pipe. Saka ang kagandahan ng mga plastic na to, recyclable siya. So hindi siya kung for example, ang isang client ayaw na niyang gamitin, actually the manufacturing company willing to kunin uli yung mga para hindi lang siya magkalat sa water, sa mga or sa gilid ng dagat, something like that. Para i-recycle uli. Okay. So this thatch roof, ang lifespan niya 30 to 40 years. Our Canada 50 years. And our Canada product offers 20 years warranty. And our Xiamen thatch roof, we offer 10 years. 10 years warranty. So kapag nag-brittle, nag-fade ang kulay, we will replace it. Wow. Papalitan namin. Maganda rin dito, sir. This is the same material with dito sa... Yeah, no, this is made on high density polyethylene. That one, yung floppy, Okay. nylon siya. This one, nylon. Pero when it comes to fire rating, yung mas matagal, mas mataas ang fire rated ng nylon. So this is it's DPE. So lahat dito sa inyong house, all your products naka-display na dito. Naka-display. Ayan. Sir, ganito yung Yan din yung isang touch design din ng Xiamen na hindi na nagre-require ng undersheeting. So of course ang advantages nito, hindi na tayo mag-worry na yung sa fire. Kasi usually yung mga resort like noon nung uso pa yung mga quitis pag December, pag in-spray nila muna ng water yan para if ever in case mahulugan ng stick, hindi Tapos ang advantage nito, since this product has certification on fire rating, fire retardant, pwede siyang maipasok sa insurance.
Kasi insurances hindi sila nag-accept ng natural touch roof. Oo. Tapos okay. Yeah, Ganun pala yun? Yeah, kasi ano siyempre pag vulnerable yung ano mo, siyempre sa insurance company, they will not kasi easily masusunog eh. Tapos wala ka nang pagod sa maintenance kasi kumulik pag natural kasi gamit natin every 2 years, some every year nga eh. Like yung kugon kasi ngayon yung kugon kasi masyado na rin commercialize. Kahit mga bata pa hina-harvest na. So kaya pag kinabit na, inaamag agad sila, nabubulok agad. So yun yung problem. So yung pag-maintain, yun yung problema. Some resorts kino-close muna pa nila yung yung ilang araw na nawawala just to replace the roofing. So ito pa rin yung part ng kubo number 3. Yes. So May pare-parehas. hagdan dito, sir. Yeah. Apart siya ng ano niya. Meron pa doon sa ilalim. Mayroon pang first floor. Okay. So parehas lang din naman yan yung in-install naming synthetic touch roof. Eksaktong bed lang, no? Yes. So tapos yung lifespan niya mahaba. And then di tayo matatakot na maubos ng ibon kasi yung ibon ginagawang pugad yung anahaw. Pero ngayon kasi kahit ang DNR ano na rin, pinoprotect na rin nila yung, inigpitan na rin nila yung anahaw. Kasi nga, nauubos na rin. At saka, di ka na easily makabili ng itatransfer mo na walang permit eh. Anahaw, bamboo. Oo. So, yun naman ang mga advantages nito. Maganda dyan. Since yung produkto mo ay though it's synthetic pero you said na it's not harmful to environment. Yes. Because may yung company kayo ay meron kayong sunod-sunod na mga restrictions. Na para mapangalagaan yung environment. Okay, aside from hotel and restaurants, also, sino pa yung mga gumagamit na ganitong produkto? Yeah. Mga residents, houses din, no? Houses and then farms. Yeah. So like to lessen yung masyadong init. Yeah. Kasi most mga farms gumagamit ng yero. So mas nag-add siya ng another layer para mas mabawasan yung direct na init na pumapasok sa loob ng and at the same time yung sa farms kasi especially kung ang area mo ay doon sa mga medyo wet area katulad ng Tanay, ng Rizal, dito sa Baras, ay laging wet, so mabilis yung degradation ng materials. Yes. So maganda talaga itong produkto. Saka it can blend to the environment. It blend to the environment. Kasi like for example, ito, surrounded tayo of trees and then puro mga yero ang makikita mo. So parang off siya sa So pag ganito, it blends sa environment. Yeah. So since na-discuss natin yung advantage ng produkto, okay. Sir, doon naman sa point of view ng business. Okay, ano ang kagandahan nito as your business, as your product? Advantages as a product, there's so many advantages. Yung lifespan niya, we offer, this products offers 30 to 40 years. Our Canada Touch 50 years, and then we offer 20 years warranty, and for the Xiamen Touch says 10 years. So kapag nag-fade ang kulay niya, nag-brittle, then we will replace the touch roof. So, and then fire retardant, these are not easily na nasusunog.
So hindi siya nag-attract ng fire. Mm. And then since these are gawa sa high density polyethylene, hindi siya katulad ng PVC na kapag nasunog, so tamaan pa rin siya ng fire pero hindi siya nag-melt. Nagka-curl lang ang strips niya. Pag, and then yung usok niya hindi siya black pero white. And then syempre hindi na insekto, wala nang maintenance na gagawin kasi commonly kapag mga hotels, restaurants and resorts, for the maintenance you are going to close your cabanas and velas, Operations mo. For yung the repair. to accommodate customers for that period of time, maybe 1 week or 2 weeks, some months pa kapag malalaking so mababawasan na yung ganon. Tapos it can be enrolled to insurance as well kasi siya, backup siya ng fire rating, may certification. So ganon. Okay, sir. Kung tatanungin kita, sir, kumusta ang negosyo? So far, we are seeing breakthrough, Okay. and our scope of places na sinusuplayan lumalawak. We send products already sa Mindanao, Visayas, here in Luzon. So these mga tourist spots like Boracay, Siargao, Palawan, Batangas, Laguna, Bulacan, may mga customers na kaming na. So Sir, we do install as well. Okay. But some clients, kung they have their people already, we can coach them and guide them in the process how to install it kasi very easy naman to install. It's easier to install sa nipa or natural nipa or anahaw or fugon. Gaano ka nakatagal dito sa business na to, sir? So 3 years na. 3 years. 3 Ikaw years, ba ang nag-introduce nito sa Pilipinas? Yes. Okay. Dito sa Luzon. Dito sa Luzon? Sa Luzon. Alright. Sa Luzon. But Pero I think sa other relatively- area mayroon. But relatively, noong nag-start ka, it's something na foreign ito. Hindi kilala. Hindi pa kilala. So kaya that's one thing na nag-excite sa akin na mas hindi lang other tropical countries mag-benefit like Thailand, Vietnam, but also dito sa Philippines that can help solve the problems of these businesses around. Na in the long run, mas makakatipid sila at mawawala yung sakit sa ulo. Okay. Okay. Ano, sir, ang challenges sa isang negosyo na ikaw ang nag-uumpisa o ikaw ang mag-i-introduce sa market? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.